So ayun, maraming salamat po. First year anniversary. So ayun, mapagpalang gabi po sa ating lahat at maulang gabi sa ating lahat. So ayun, bago po tayo dumako sa ating Word of God, tayo po muna ay manalangin. Ayun, let's pray. Lord, thank you po Panginoon sa gabing ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Maging sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Ibukas niyo po ang aming isip at isipan, ang aming isipan at puso, Panginoon, sa inyong salita. Gamitin niyo po ako, inyong lingkod, upang maging mouthpiece, Panginoon, ng inyong salita. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun. Pagpalang gabi po muli sa ating lahat. Meron lang po ako isang request. So, ayun, kasi kinakabahan po ako eh. Okay lang po ba na ibukas po natin yung mga camera natin sa mga available pong magbukas? Kinakabahan ako, baka mamaya bigla gumalaw yung mga picture dito. So, ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayun, ang akin pong ibabahagi po sa inyo ngayon is ito po very familiar na po sa ating lahat sa kwento po ng buhay ni Abraham. Pero naniniwala po ako na kahit ito ay ilang ulit na nating napakinggan, ilang ulit na nating nabasa is laging may bagong revelation sa atin ng Panginoon. So ayun, tayo po ay dumako na sa word ng ating Panginoon. Punta po tayo sa Genesis chapter 15, verse 1 to 6. So ayun, maraming salamat po. Verse 1, RTPB. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eleazar na taga Damasco. Verse 3, hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. So ayun, makikita po natin na wala pang anak po sina Abram tsaka po si Sarai. Balik po tuloy po tayo sa verse 4. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Verse 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. And verse 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Balik po tayo sa verse 4. Verse 4. Ayun, subalit namin. Hindi isang alipin. Ayun. Dito po, subalit sinabi ni Yahweh, basahin ko ulit, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Means, bibigyan sila ng Panginoon, pagkakalooban sila ng Panginoon ng anak. Ano, di ba po? Pero, never na binanggit ni Abram, never niyang hiniling sa Lord na magkaroon sila ng anak. Pero, still, pagkakaloob sa kanila ng Panginoon. Kasi, minsan sa atin kasi may mga ano po tayo eh, may mga, alam niyo yung, hindi natin inas sa Lord, pero pinag, still pinagkakaloob niya sa atin kasi alam ng Lord kung ano yung best para sa atin, kung ano yung laman ng puso natin. Di ba po? At so, ayun, punta po tayo sa verse 6 po pala. Gusto ko pong i-highlight din to. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Grabe po, no? So, ayun, sa panahon po natin, sino po ba itong mga taong ito na matutuwid? Di ba tayong sumasampalataya kay Yahweh. So, ayun, punta po tayo sa chapter 16. Chapter 16, verse 1. Ayan. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, ngunit mayroon silang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. Ngayon, kung babalikan po natin yung sa chapter 15 verse 4, naandun po yung
promise ng Lord kay Abraham na pagkakalooban sila ng anak ni Lord. Yung sa chapter 16, minsan ganito tayo most of us na kahit alam nating may pangako sa atin ng Lord, minsan gumagawa tayo ng sarili nating way to achieve that. Kumbaga, kahit hindi kalooban ng Panginoon, still gagawa tayo kasi parang sa atin parang kailan ba pagkakaloob ng Lord yung promise niya. Kumbaga para sa atin naiinip tayo yung gumagawa ng sarili nating way. Kumbaga may naalala po ako isa po itong testimony rin sa aking buhay. Ito po ay way back 2019 when I was 25 years old po. Ah, Kagaya rin po ako ni Abraham na alam kong may pangako sa akin ng Panginoon pero dahil mainipin ako, nasa isa po akong parang love conference po yun sa isang church na parang nasabi ko doon na sabi ko gusto ko sa edad ko na 25 years old magkakaroon ako ng asawa. So ayun, dumating yung panahon, nag 25 years old ako, pumasok ako sa isang relationship na alam kong hindi kalooban ng Panginoon. Then the result ng ayun magulo, nawala ako sa direksyon ng Panginoon and ayun po, medyo kumbaga parang sa term na distraction talaga na naging malaking impact sa aking buhay na wala ako sa kalooban ng Panginoon, nalayo ako sa Panginoon. Pero ayun nga po, way back 2021, malaki rin yung pasalamat ko sa buhay talaga ni Pastor Negs at Pastor Dave na silang ginamit ng Panginoon, naging vessel upang kumbaga muli ako makapaglingkod sa Panginoon at yun sa pagbabalik ko sa Panginoon, eto nakilala ko po ang aking asawa. Ayan nga sabi po ni Mama, magwa 1 year na po kami this Friday yun sa biyaya po ng Panginoon. Talagang hindi niya kami talagang pinagkukulang sa loob ng isang taon namin pagsasama. So ayun, kinakabahan ako. So ayun po, kumbaga makikita po natin dito na may time talaga na kahit alam natin yung pangako ng Lord, nandun yung faith natin sa Panginoon, may time na talagang matitisod at matitisod tayo, kumbaga. Pero ang pinakang maghalagang parte kasi doon, yung pagpapatuloy natin sa Panginoon. And yet, ayun, patuloy na nandun na, kumbaga, mag-wait tayo dun sa pangako ng Panginoon. And then, balik po tayo sa chapter 17 naman po tayo. Chapter 17, verse 15. So, ayun. Verse 15, sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanya mga salinlahi. Verse 17, muli nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na at si Sarah, maglilihi pa ba siya gayong siya'y siyam na pung taon na? Verse 18, at sinabi ng Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmamana ng mga pinangako niyo sa akin? And verse 19, kaya't sumagot ang Diyos, hindi, ang asawang si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. So ayun po. Kumbaga bukod sa paghihintay natin sa Panginoon na habang naghihintay tayo sa pangako ng Panginoon, minsan sa buhay natin, nandoon nagagawa tayo ng sarili nating way para ma-achieve yun at nandoon pa rin yung patuloy na doubt kahit alam natin na may pangako sa atin yung Lord at alam natin na ang Panginoon ay tapat, bang hindi natin maiwasan na Lord. Totoo ba? Lalo sa buhay ni Abraham na ayun, sabi natin siyang senior citizen kumbaga na parang napaka imposible na Lord, magkakaanak pa ba siya talaga? Kakaanak pa ba sila ni Sarai kung iisipin natin? So ayun, pero sana po ba ako? Ayan. Balik at ano po ulit tayo sa Genesis 20 tsaka chapter 21 verse 1.
Ayan. Nilis Genesis chapter 21 verse 1. Nilisan ni Abraham ang Namre at pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Chapter 4. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. And chapter 5, 100 taon na si Abraham nang ipinanganak si Isaac. So ayun, kung titingnan po natin, nung nag-review po ako dun sa chapter 12, nabanggit po dun na unang na, kumbaga unang nag-promise ang Lord sa kay Abraham is 75 years old siya. Tapos ngayon na pinagkaloob ng Lord sa kanila sa Isaac is 100 years old na siya. Meaning 25 years, imagine that 25 years na naghintay si Isaac and Sarah doon sa kalooban ng Panginoon, sa promise ng Lord. So 25 years, napakahaba po nun. Kumbaga sa atin nga, isang linggo, isang buwan, parang naiinip na tayo. Pero what more kay Abraham na 25 years. 25 years siyang naghintay sa kalooban ng Panginoon. So, ayun, kumbaga doon natin makikita talaga yung doon sa pag-wait ni Abraham na yun, na nandun nakita natin na patuloy siyang sumusunod sa Panginoon. Kaya ayun, kaya ayan, at naibigay nga po yung kahilingan nila, yung pangako ng Panginoon sa kanila. And yun, ano po tayo sa Genesis 22. Chapter 22 verse 2. Malapit na po ito. Ilang verse na lang po. Ayan, Genesis 22 chapter 2. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moria, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abram at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. Napunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4 and 5, ng ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Balik po pala tayo sa chapter 2. Verse 2. Ah, So ayun, sinabi sa kanya, isama mong kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, magpunta kayo sa lupain ng Moria, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. So ayun, imagine that ang tagal mong hinintay yung pangako ng Panginoon sa iyo, and yet babawiin niya din ulit. Pero nung nabasa ko to kanina, na isang bagay na na-realize ko, bukod sa bakit bakit tinest ng Lord si Abraham? Bakit tinest ng Lord yung faith ni Abraham? Bukod doon, meron pang isa na tinest kay Abraham, hindi lang faith, kundi yung puso niya eh. Kasi kung makikita po natin dito, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak, whom you love. Sa translation po ng New King James, sinabi ho doon, the one whom you love. Kumbaga parang involve yung puso doon sa pagtetest ng Panginoon kay Abraham. Kasi madalas po sa atin ganito eh. May after na pagkaloob sa atin ng Diyos, yung laman ng ating puso. Yung Panginoon ba nasa ating puso pa? Nasa puso pa ba natin ang Panginoon? Minsan, pag nakuha na natin yung minsan may isa tayong bagay na pinagpe-pray or promotion, business, o money, nalilimutan na natin ang Panginoon eh. That one thing na pinakita talaga sa atin ni Abraham na andun yung, kumbaga, talagang pagsunod niya sa Panginoon, yung pagiging obedient niya na nag-ano po talaga sa akin dito, nag-ano sa akin sa word ng Panginoon dito sa verse na ito, sa verse 2. Kumbaga, na heart check din po ako dito eh. Kumbaga sa atin bilang Kristiyano, after ko bang ma-receive
yung mga pinagpe-pray ko o yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon na para sa akin, still nasa puso ko pa rin ba ang Panginoon. So ayun, talon po tayo sa verse 12. Verse 12. Ayun po. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak kung ang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. So, ayun po, talagang na ando na napatunayan talaga ni Abraham yung talagang katapatan niya sa Panginoon, yung pag-ibig niya sa Panginoon, yung puso niya na talagang si Lord pa rin yung nasa puso niya kahit na andun na binigay ng Lord yung si Isaac para sa kanya, still hindi niya nakalimutan yung Panginoon. Kumbaga parang reminder din po sa ating lahat na ano man yung ipagkaloob sa atin ng Panginoon, lagi nating unahin ng Panginoon, trabaho, negosyo, kumbaga hindi naman po hindi masamang bagay yan pinagkaloob sa atin ng Panginoon yan. Ito requires lang po sa atin na sa lahat ng ating gagawin is lagi nating unahin ang Panginoon at lagi natin siyang kasama sa kung ano man yung gagawin natin. And talon po tayo doon sa verse 15 hanggang 18. Dito na po ako magtatapos. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ito na po yung resulta ng pagiging obedient ni Abraham sa Panginoon. Verse 16, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. So ayun, last verse na po pala to, verse 18. Ulitin ko po, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa, verse 18, ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. So ayun, talagang may pagpapala po sa pagsunod sa Panginoon. So ayun lamang po, kumbaga reminder lang din po talaga sa ating lahat. Kumbaga lagi nating i-check din po yung laman ng ating puso kung nandyan pa rin po ba ang Panginoon. Siya pa rin po ba yung nauuna natin sa kabila ng lahat na nangyayari sa ating buhay, so may pagsubok man dumadating sa atin. Still, sa during na test tayo ng Panginoon, still, nasa puso pa rin ba natin ang Panginoon? Handa pa rin ba tayong maging obedient sa Panginoon? So ayun lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.